the time na nagkaroon kayo ng client na sobrang meticuloso, paano nyo na-handle yung mga ganong sitwasyon? Marami na kaming very meticulous client because siyempre wedding nila yan. They wanted to envision or to see what they envision for their wedding eh. So, naalala ko merong this particular couple na gusto niya every second kaya or every scene, dapat ganito yung mangyayari, dapat ganito yung shot, ganito yung ganyan, may shot list siya, so ganito yung ganyan. Okay lang naman din. We still accommodate those requests na dapat ganito, dapat ganyan yung i-edit. Pero sabi namin, we only limit it na parang as a suggestion. Kasi we feel din naman as an editor, we are still the storyteller. So sinasabi namin politely, ma'am or sir, okay yung ginagawa or maganda yung suggestion nyo, pero let's see if it fits the final video. So yun nga, parang tell them politely na lang na hindi ka minsan nasasabihan ka na rin ng ibang mga harsh words, minsan na gano'n. So polite ka pa rin kasi as a professional, you should have still a responsibility to your client na magandang i-deliver na video. So yun lang, ganun lang yung pag-handle namin ng mga meticulous clients. Give them what they want, pero not necessarily compromises your creativity. So at least meron kayong meet in the middle, mga ganun. Have you had a client na naging headache while taping and covering the whole wedding video? Paano na-handle yung team na to? So far, wala pa naman nag-aaway. Wala pa naman. Meron lang na-stress. Usually na-stress. Alam na namin paano mag-handle ng mga stress, lalo ng mga brides. Kasi what they do is parang they handle everything. Pati yung pagpunta sa ganito, sa church, ganyan. Na-stress sila pagka may kausap sila sa phone, nagkagalit sila. So sinasabi namin, ma'am, leave your cellphone na lang to ganyan, to your bridesmaids para hindi ka na ma-stress. So parang we'll tell them instructions na lang na relax ka lang, ganyan. We're here to help you. We're here to tell you kung ano yung maganda at ano yung medyo hindi maganda sa camera. Parang focus lang tayo sa pagpapaganda. So we give them advice, lalo na sa mga stress talagang kung ano matutulong namin o tubig, kung gano'n, kung ano matutulong talaga namin. We pacify the client or the couple. So yun lang. Wala pa naman nag-aaway. Wag naman sana mangyari. Ano ang madalas na concept, idea o theme ng video sa kalimitang gusto ng mga couples? Madalas kasi ang nire-request ng mga couples is kung ano yung mood. Madalas ng couples is they wanted happy. Gusto nilang pakita na happy yung mood ng pinakabuong wedding video. Makita yung mga candid na mga nagtatawanan, mga candid na usap, ganyan. Basta gusto nila very happy. Minsan naman din, may mga couples naman ako na gusto is touching. Very heartfelt naman yung mga gusto nila. So, kung ano na lang yung makita namin, we tell them na, ma'am, sige, we take it as a suggestion. Pwedeng tingnan natin on the day kasi hindi natin malalaman kung ano yung mood ng wedding. Maring sabihin nila happy yung gusto nila maging mood, pero on the day, nag-iiyakan na pala during the preps pa lang, nag-iiyakan na during the church. So, siyempre, we make it din na bagay dun sa magiging mood talaga nung nangyari. So, ganun lang yung ginagawa namin. Ano naman yung masasabing pinakakakaibang konsepto na binuo ng production team? Nagpunta kami sa isang island sa Batangas and parang medyo gusto nila is may concept kami na lost sila sa island, tapos pagising nila fairy tale na pala sila, ganyan, nasa isang island na silang dalawa lang, gagawa sila ng bahay or ng tent. Yan, yung mga kakaibang concept na gano'n na parang they make it parang movie-like, parang gano'n. Minsan naman may mga concept din ako na ginagaya namin yung mga movie sa sine. Parang sila yung nag-act out na gano'n. Yun yung mga kaibang concept namin na parang unique pero personalized. Personalized pa rin naman sa kanila. For the location,
do your team usually suggest or let the client decide on that matter? Pag usually yung couple, kapag may gusto sila na very memorable place sa kanila, doon namin gagawin. Pero kung hindi naman kaya, hindi naman pwede, I usually ask na clients na, I usually suggest na clients na yung mga frequently kung saan kami nag-shoot madalas yun yung ma-shoot na madalas sa locations, or kung meron silang suggested na location, ganyan. Minsan, ako rin nagsasabi na maganda yung sa ganyang shoot, maganda yung ganyan. Minsan si couple din. So, parang collaborative effort kasi yan. How do you pacify your ideas with your clients' ideas? Meron kaming pre-prod meeting, parang collaboration. It might be through email, through Skype, through meetings, ganyan. Magko-collaborate kami ng mga ideas na okay, sige, ganito yung concept or idea. Magbibigay ako ng suggestion. And then after that, we agree para magkakaroon kami ng agreement na ganito gagawin natin. Tapos mag-lay kami ng mga storyboard, or kung may listahan kami na gagawin. So at least nakikita na yung buong picture kung ano yung mangyayari dun sa... madalas na nangyayari sa pre-wedding film. Sa wedding kasi, kung ano yung lumalabas talaga. Sa pre-wedding film, medyo may mga fantasy pa yan, may mga concept videos, yun. Do you get satisfied clients or accept suggestions as well from the couple? Yes, of course, may mga clients din naman na medyo maganda, sabihin ng Jake, maganda, pero I have a few suggestions. May nagpaparevise din naman. So, may nangyayari din naman na ganun, pero ilan-ilan lang din. Almost every time naman nakakatuwa, kaya nga I love din yung gantong job kasi they voice out kung ano yung gusto nila sabihin. Sabihin, Jake, ang ganda naman ng videos, ang daming natutuwa, ang daming nagla-like sa Facebook, ang daming nag-share. So nakakatuwa, they voice out na talagang they get out of their way just to tell us na maganda yung video, ganyan, nag-i-email pa sila na maganda nga yung ginawa ng team. So, nakaka-fulfill din ng work. Gaano katagal binubuo ang isang wedding video o kailan natatapos ang final output? Meron kaming timeline na 6 months. 6 months after the wedding date, i-deliver na namin yung video. What happens after the wedding is that i-archive muna namin, tapos by queuing kasi yon. So after siguro ng wedding, i-get in line namin sa mga projects namin, and then i-queue namin sa mga editors, so me included, na para ano yung gagawin namin, i-piece together. So during yung mga siguro around the first month up until the third month, naka-queue or naka next na yun sa line. Tapos after siguro or during the second month, third month, fourth month, fifth month, doon na piece together yung story. Pinapatch namin, pinapanood namin isa-isa yung clip, tinitingnan yung magagandang mga storyline, yung mga magagandang sinabi ng mga guests nila. So doon pa kami nagpipiece together. So mabubuo siya around 6 months talaga. Pero if not naman, kung mga lean seasons naman, nagpipiece out namin siguro 1 to 2 months yung kaya. Pero target namin is really 6 months or less. May mga couple naman na tiwala na sa amin, na big after deliver na lang namin. May mga couples din naman na they wanted to see it first. I also upload it para magkaroon ng revision. Upload namin yung video sa isang site, and then panoorin nila kung maganda, okay na ba, wala pang papalitan. And then if go na, we burn it and then deliver it na lang sa client. Ano-ano naman yung mga services na ino-offer ng Jake Olaso production team? What are your limits? First, yung mga services offered namin is we specialize in wedding video. Meron kaming 2 packages, the one with the same day edit, and then the one with the same day edit plus the full highlights. Yun yung 20 to 30 minutes na 20 to 30 minutes na highlights of the whole wedding. Tapos, it includes din yung raw files. So, yung una package namin is 65,000. That includes the full highlights, the 20 to 30 minutes na highlights, the same day edit, 4 videographers, and then the raw files in the hard drive. So,
So, included na yun sa package namin. Then the second package is the 55,000, which includes the same day edit only. The same day edit, wala lang yung full highlights, and then the raw files included in the hard drive. So the two packages includes full documentation from the start, from preparations up until matapos yung reception. So yun yung namin. Tapos gumagawa rin kami ng pre-wedding film, 20,000 for the pre-wedding film. May mapapanood kayong mga concept stories, pwede lang i-tell yung story na gusto nila, kung ano yung mga kunyari, love story nila, we will make it in a creative cinematic way. So yun yung pre-wedding film. And also yung mga save the date, kung mga i-invites nila, pang-post nila sa sa mga guests nila, sa mga friends nila, save the date, that's 8,000. That's parang commercial 1 minute to 30 seconds to a minute teaser lang siya talaga. Tapos yung limitations naman namin is that we can shoot anywhere in the Philippines. Wala naman kaming limitation. Siguro nga lang kung makaka-apekto sa hazard ng team. Kung dun sa lugar pala is medyo hazardous, we tell siguro, we'll tell the client na medyo nakaka-harm sa safety ng team namin. So, Strictly for wedding events lang ba ang kino-cover ng production team ninyo? Meron din naman akong events na kino-cover. Corporate, gumagawa din kami ng corporate, debuts, and siguro anything talaga in terms of video na kaya namin. Pero we specialize in wedding videos. Frustration ko kasi is yung mga music videos, ganyan. Gusto rin gumawa ng mga music videos. Kung gusto nila, kontakin din nila kami. Pero primarily, the company is focused on wedding videos. What can Jay Colaso's team promise to the clients? The quality of work that we do each and every time naman din, they can expect that. And then also, more parang mas pino, mas cinematic, and heartfelt. Yun yung pinaka-binibenta namin is that they can expect na touching talaga yung videos. They can remember that even after so many years, when they watch the videos, they can feel relieved yung moment during the wedding. At least maalala nila yun. So, everything else, the wedding itself, the wedding day may pass, pero yung video, yung photos, that will help them remember kung ano nangyari. The quality kasi is, in terms of technical, medyo talagang the way we shoot, the way we cut, or the way we edit the videos is talagang makikita mo na parang mini movie or commercial like na rin yung mga cuts namin. And also although simple lang naman din yung atake namin, basta we wanted it to have a cleaner look, malinis lang siya, and then yun nga, very heartfelt, touching. Baby! Ang ganda talaga ng mga ginawang mga wedding videos ni Jay Colaso. So, syempre naman. At ngayon, grabe talaga. I can't wait na matulungan sa JP kung paano pumunta doon. Ililigaw ko na ba siya? Dali, ligaw mo na. Okay, baby, eto na. Kaya hindi ko na patatagalin pa, narito ang way papunta sa studio nila, Jake. Mula Guadalupe, dahil taga Guadalupe ka, JP, sumakay kayo ng fiancé mo ng bus papuntang Alabang. Tapos bumaba kayo sa may South Station. Tapos ay sumakay ng jeep na may rutang Alabang, Zapote. Pero syempre, ang sasakyan ninyo ay yung papuntang Zapote. Then, pababa kayo sa Pilar. Pagbaba ninyo ng Pilar, eto na yung last. Sumakay kayo ng tricycle at magpababa sa number 17C Duhat Street at ayun na! Pero baby, dapat tandaan ni JP na mas mabuting tumawag
o mag-text muna kay Jake bago pumunta sa kanila, lalo na kung first meet up pa lamang. Kung minsan din kasi, nagsiset na lang sila ng ibang lugar na mas accessible sa client para maiwasan na di kayo malikaw. Tama ka dyan, baby. At isa pang direksyon para hindi ka mahirapan, isang sakay lang, taxi. Taxi, papunta saan? Kila Jake.